So hello no, ano ba yung backsliding Christian? Ito ba yung mga Kristiyano na dati tapos Kristiyano na dati na sumusunod sa Panginoon at nagba-backslide at gumagawa ng mga hindi na kaaya-aya o kumbaga kasamaan sa dali na salita? Totoo po yun. Isa po yun sa example sa mga backsliding Christian. Pero ang isa din sa mga backsliding Christian is makikita nyo na talaga ito sa bawat simbahan. Maraming mga tao na nagpupuri sa Panginoon at sumasamba sa Diyos. Pero yung puso at isip nila, wala ang Panginoon. Hindi naghahari ang Panginoon sa kanila. Makikita mo itong mga taong ito banal sa loob ng simbahan. Pero paglabas, balik uli sa dating gawain. Mag-ingat po tayo sa ganitong klaseng tao. Nakakahawa po ito. Makikita nyo yan sa kanilang mga ginagawa. Mga hypocrites, kung baga. Yan yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na magbantay kayo sa mga hypocrite. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, di ba, ang utos, baga salita o warning o babala ng ating Panginoon sa atin. Itong mga taong ito, pumupuri sa akin sa kanilang mga labi lamang, pero yung puso nila malayo sa akin. Klaro po yung sinabi niya nun. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Not everyone who calls to me Lord, Lord shall inherit the kingdom of God. Maraming mga tao po sa simbahan na ganun. Maraming mga tao na umaawit, pumupuri, sumasamba sa Panginoon, pero andyan pa rin sa kanila ang kanilang kasalanan. Ang mali din sa mga church leader kasi hindi pinakilala ng mga church leader nila ang kanilang mga mali. Or hindi sinasabi ng kanilang mga pastor o sino man mga church leader nila ang katotohanan upang yung mga member nila mismo maalala o maalala nila na may mali pala sila sa kanilang ginagawa, na mali pala ito, nagkukumit ako ng adultery, na nangangulunya ako, tumitingin ako ng mga pornographic site, nanonood ako ng mga ganitong bagay, tinitingnan ko yung mga babae sa masamang isip. Pero patuloy pa rin na ginagawa ng mga tao. Pero nililin lang pa rin ng kanilang mga church leader ang mga tao at sinabihan, ligtas na kayong lahat. Kahit na yung mga member nila backsliding Christian. Hypocrites baga. Banal sa loob ng simbahan. Pero pagdating sa labas, unholy pa rin. Balik sa natural nature o gawain. Yung tao pinipilit na pagsabayin ang dalawang mundo. Sinabi dito ni Apostol Pablo na ang isang tao ay hindi niya talaga magagawa na kakain siya sa hapagkainan ng Diyos at kakain din sa hapagkainan ng mga demonyo. At iinom ka sa kupa ng Diyos kasabay sa kupa ng mga demonyo. Hindi magagawa ng tao yan, pero ginagawa yan ng mostly sa mga Christian. Ito yung tinatawag na isa sa pinakamalupit na backsliding Christian na hindi masyadong nahahalata. Maraming mga Kristiyano na tingin nila sa sarili nila, banal sila. Mayroon ding iba na palakad-lakad o kaya umuwi o papasok sa simbahan, dala sa kanilang mga kamay yung Biblia nila, tapos dadaan sa harap ng mga tao, tapos tinutingnan sila sa mga tao at nasa puso at isip nila, makikita ako sa mga tao na banal ako, makadiyos ako. Pag ganun ang iniisip mo, hindi po maganda yun. It's better to walk silent. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, kung may gagawin ang kanan mong kamay, huwag mong ipaalam sa kaliwa mong kamay. Upang ang Diyos na tumitingin sa iyo, na patago o palihim,
gaganti sa iyo. Pero kung mga isa-isip mo, mga ganon, para makita ako sa mga tao na banal ako, makita ako sa mga tao na relihiyoso ako, ganito, ganyan. Hypocrisy po yun. Kaya ang isa talaga sa babantayan ng isang tao, ang kanyang isip at puso. Pag hindi mo ito i-exercise, na ituwid ang puso mo at isip, hindi ka talaga magiging banal sa harap ng Panginoon, kundi tatayo ka na palaging hypocrites. Maraming mga Kristiyano yan ngayon na gumagawa. Akala nila banal sila sa harap ng Panginoon. Kaya nga pagdating ng araw, yung ini-expect nila na makapasok sa kaharian ng langit ay papunta sa kaparusahan. Kasi ang pinakaayaw ng Panginoon sa tao, yung pagiging mapagmataas. Kaya nga sinasabi niya, be humble. Pagpakumbaba upang ang Diyos ang siyang magpataas sa iyo. Pero kung ikaw magpataas sa iyong sarili, tingin mo sa iyong sarili na mataas ka na kasi, Kristiyano ako, kita ako sa mga tao, di gaya nila, na ganito ganyan, ibababa ka niyan. Ang habol mo, yung tao, magpupuri sa iyo bilang isang Kristiyano ka. Pero hindi mo habol na ang Diyos ay siyang magpupuri sa iyo. Anong mapapala mo kung makatanggap ka ng mga papuri galing sa tao? Pupurihin ka, sabihan ka ng mga masarap. Anong mapapala mo doon? Yung mga bagay na yun, hindi yan para sa iyo. Para po yan sa Panginoon. Kung yan ay pakikialaman mo, ang tawag po nun, pakialamiro ka na at magnanakaw ka na ng mga papuri na hindi para sa iyo kundi para sa Diyos, na yung mga papuri sana ibibigay mo sa Panginoon pero hindi mo ibinigay sa Kanya kundi sinasarili mo. Ang tawag sa iyo magnanakaw. Ang sinasabi dito sa Biblia, walang magnanakaw na makapasok sa kaharian ng langit. Doon sa kaharian ng Diyos, walang kahit isa na kinukurs or mga marurumi or mga masasama. Lahat po na nandoon, banal po yun. Kaya kung ikaw isang Kristiyano, pagsikapan niyo po na magiging banal sa paningin ng Panginoon. Kasi kung ikaw Kristiyano ka o magbabanal-banalan ka, akala mo banal ka na, lagi mong tatandaan, ang Diyos tumitingin sa isip at puso ng tao. Ikaw mismo minsan nalilinlang ka ng sarili mo, pero ang Diyos hindi mo talaga malilinlang yan. Kasi alam niya kung ano yung nasa puso at isip mo. Mas malilinlang ka pa. Kaya nga, huwag kang basta-basta maniniwala sa takbo ng isip at puso mo. Kasi minsan niloloko ka niyan. Kung basahin mo, kung i-scrutinize mo talaga yung takbo ng isip at puso mo, malalaman mo doon kung niloloko ka ba nito o hindi. Na pinapaniwala yung sarili mo na ganito ganyan, pero sumusuway ka pala sa kautusan ng Panginoon. Na ikinaakala mo na nakasunod ka na sa daan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, pero ang hindi mo alam, kasapi ka pala doon sa mga taong lumalakad sa malawak na daan at malapad patungo sa kaparusahan. Marami pong Kristiyano na ganito po ang takbo ng kanilang ginagawa or isipan po. Lagi po niyong babantayan yan. Minsan lamang ang buhay natin. Ang una mong kaaway, sarili mo muna, yung aayusin mo bago mo aayusin yung iba. Kasi ang una mong kaaway, yung sarili mo. Pag matatalo ka ng sarili mo, matatalo ka ng isip at puso mo, talo ka talaga pagdating ng araw. Maraming mga tao na nag-expect na pagdating ng araw makapasok sa kaharian ng langit, pero doon pala ay tinatapon malayo sa presensya ng Panginoon. Lagi nyo pong
babantayan yan. Lagi niyo pong babantayan yan kasi paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hypocrisy, about hypocrisy. Itong pagiging hypocrisy, isa itong kasalanan na palihim, sekreto or invisible na masyadong hindi mo makikita. Pero kung titignan mo rin talaga na i-scrutinize mo, ano ba tawag nun, yung usisahin mo talaga, mahuhuli mo yan. At doon mo ma-realize na nalilinlang ka ng takbo ng isip at puso mo. Ikaw mismo naliligaw sa takbo ng isip mo. Kahit pa ikaw, Kristiyano, napabilang ka sa mga taong backsliding Christian. Ganyan ang nangyayari sa atin dito. Lalo na ngayon na masyadong nag-aalab ang pagnanasa ng laman dahil sa mga technology, internet, cellphone, or anumang mga bagay sa mga social media apps na nagpapaligaw sa mga tao, lalong hihigpit ang kaligtasan ng bawat tao. Ganyan ang buhay ngayon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.